Good evening din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Thank you po. Thank you for having me again. Opo, ano po ang masasabi niyo po dito kung babasahin niyo po yung mga komento na didismaya yung ating mga kababayan dahil nga sa walang paninindigan sa ilan nating mga senador? Oo nga po, no? Lumalabas, mas matindi po talaga yung panggigipit at mas matindi po yung pressure, no? Particularly ng Malacanang. Alam naman natin na yung dalawang senators na sabihin na natin medyo bumaliktad, ano? At napasyan nga na umanib na sa bagong mayorya ay may mga nakaumang na kaso, no? So, kung titingnan natin, ito yung binabanggit natin dati na palit ulo, no? Ika nga na, okay, sweldo kayo sa kaso or medyo they will go easy on your cases pero you need to jump ships, ika nga, and yun ang nangyari. So, it will be interesting actually kung paano to ihuhulmahin din, ano? Particularly ng Office of the Ombudsman. Dahil kung maalala natin, they gave several pronouncements, I think several weeks ago, no, that yung warrant of arrest at saka yung mga kaso eh isasampa dito kay Senator Joel Villanueva, Senator Jesus Cordero. I think they gave only 2 weeks during that time. So it will be interesting right now kung ito bang mga kaso na to ay itutuloy pa despite and in spite of the fact na umalib na nga sila sa bagong mayorya. So, kasi kung gano'n, ano, kung halimbawa hindi itutuloy na itong mga kaso na ito, hindi maliwanag na nagkaroon lamang ng palitan at na-weaponize na naman yung ating judicial process parang bigyang pagpapahalaga itong paglipat nitong mga senators na to. So, at the end of the day, syempre talo na naman ng mustisya, talo na naman ng taong bayan, at nagwagi na naman yung nandoon sa Malacanang. No? So that's exactly what we're seeing at the moment. Opo, ano naman po yung nakikita ninyo sa epekto nito sa political career ng mga senador na nakita ng taong bayan na talagang mahina ang paninindigan? Well, basically, no, especially if we're looking at the Duterte block, no, the Duterte side, talagang masasabi ko, blacklisted na itong mga to, no, malabo na sila ay susuportahan ng mga kaalyado ng mga Duterte, primarily because, yun nga, kawalan ng paninindigan, bukod doon kasi, no, yung kawalan nila ng siguro pagtalima doon sa prinsipyo na pinaglalaban nila pagkapalit ng tinatawag natin na survival, no. So I think it's more of a personal survival, political survival to be exact, no, na siya naging dahilan kung bakit nila mas pinili, no, na bigyang halaga itong kanilang pagtalikod doon sa kanilang supposedly with the Cayetano block, pero nga mas mabigat yung self-preservation para sa kanila. So yun yung naging pagpapasya nila, pero at the end of the day, syempre kinikilala naman ito ng ating mga kababayan at actually ng mga mas nakararami, no, yung isang pagtalikod doon sa mas mahalagang tungkulin sana na paghahanap ng katotohanan, particularly dito nga sa flood control scandal at sa napakaraming katiwalian na ginagawa nitong pamahalaan ni BBM. Ito sana yung gusto nating resolvehin, no? Kaya nga sila dinala ni Senator Alan Peter Cayetano, hoping and thinking na sila ay hindi babaliktad hanggang sa huli, no? Pero ayun nga ang nangyari, nauna ni si Senator Escudero at pang-13 nga itong si Senator Joel Villanueva. So it's a challenge right now, no? Ang challenge dapat ngayon na sila ay umanib na sa mayorya, na sana ituloy pa rin yung pagsasampa ng kaso. Pero yun nga lang, maaaring kahit isampa yung kaso, maaaring dahil nga sa kaalyado na sila, syempre, the ombudsman will definitely go easy on them, no? Again, sabi ko kanina, talo na naman ang taong bayan dito. Opo, at nakikita niyo po ba na mabubura na, mababaon na sa limot yung investigasyon sa flood control matapos ito pong muling pagkakaroon ng reorganisasyon sa Senado? Well, if we're going to look at the words of Senator Alan Peter Cayetano,
contrary to popular belief, no, or contrary doon sa gustong paniwalaan ng mga pinklawan, ng mga dilawan at saka ng mga kaalyado at mga loyalista ng ating Pangulo, hindi siya yung tipo na kumapit doon sa kanyang panunungkulan bilang Senate President dahil sa personal na kadahilanan. Unang-una, kaya niya ito ipinaglaban dahil yun ang naayon sa ating saligang batas, no? Na 13 dapat. Kaya nga, nung nakakuha na sila ng 13, he willingly vindicated the position. In short, he just want to put the Senate by the rules. Unlike itong bloke ni Tito Soto, ni Sherwin Gatchalian, saka mga tulpo, na kaya nila talagang i-bend yung law, no, para sa kanilang personal conveniences, no. So what I'm saying is that at least Senator Alan Peter Cayetano would leave the Senate presidency, which is held up high, dahil tinupad niya yung kanyang tungkulin at tinupad niya yung kanyang pangako sa BBTO, sa Senate presidency, at sa pakikipaglaban dito once magkaroon sila ng maliwanag na numero. And when it became clear that Senator Joel Villanueva will eventually, and he did, join the Gatchalian bloc, nagbitiw si Senator Peter Cayetano. So, up to the last minute, makikita natin yung prinsipyo at saka yung pagkilala doon sa itinatadhana ng saligang batas. I mean, that is a true mark of a senator, contrary to what other people are saying na kapit ko siya sa posisyon kahit na ayaw sa kanya. So, it's not true, no? The reality is that the reason why he is holding on to that is because that is what is mandated by the Constitution. He is just trying to really abide by what the law says, no? Because napakahirap para sa isang senador na mismo kayo na senador, hindi kayo kakalima dun sa batas sa tinatadhana ng ating saligang batas. I mean, that's very unforgivable. Pero kayang gawin yun, no, ng mga senators na nakaalyado nga dito kay Senator Win Gatchalian just because they wanted to protect somebody. And that somebody is that big guy in Malacanang. Opo. So simple as that. At parang hindi pa yata natatapos dito, Prof, kasi may post din ito ngayong gabi si Congressman Pulong Duterte na meron na namang warrant daw, no? Though hindi pa kinukumpirma, pero ganito rin yung naging naging pahayag sa nakalipas laban dito kay Senador Bato de la Rosa. Meron siyang information mula sa kanyang source, si Congressman Pulong, na merong warrant against dito kay Senador Bongo mula ICC at dalawa pang ibang opisyal ng PNP. Well, actually, no, to be honest, ngayon na natapos na itong Senate standoff, I think what is important for them right now is to put their sights on the impeachment. And syempre, yung naunsyami nilang programa, yung naunsyami nilang agenda, which is really to ensure that the Vice President will be impeached, ipagpapatuloy na nila. So definitely, itong mga pag-aresto na to, either kay Senator Bongo or kay Senator Dante Marcoleta, is actually being done within the context of trying to weaken the supporters or the alliance or the coalition behind the Vice President. So in the hopes, no, that they will get 16, no, which is the number needed to actually impeach the Vice President. So I think they're going to do everything they could, no, para talaga mawasan yung mga Duterte allies para nga mas maisulong nila, no, or mas magkaroon ng mas maganda-gandang laban yung kanilang hangarin niya na mapa-impeach itong ating ikalawang Pangulo, no. So I fully understand and I know where they are coming from basically, and ito nagiging maliwanag na nga lahat dahil tapos na itong Senate standoff basically. So balik na naman tayo doon sa panibagong naratibo na naman, which is of course the impeachment. Opo, Prof, si MJ po ito, good evening. Ano Good evening, sir. na pong mangyayari doon sa konsepto ng separation of powers between the three branches of government ngayong
kinikilala pala ng Malacanang itong pag-upo ni Sir Erwin Gatchalian. Well, actually, hindi naman po bago, no? Dahil kung titignan natin, even in the past administrations, no, ideal setup is yung Congress, particularly the lower house and upper house, is sabihin na nating partial to the executive, no? And naging maliwanag naman talaga to, lalong-lalo na sa usapin na to, no? Kaya lang kasi yung sitwasyon ngayon kasi is quite different. Kung ideal setup na sana medyo okay ang executive sa legislative dahil sa kakayahan at sa inaasahan ng taong bayan na mas mapapabilis yung paggagawa ng mga batas, mga legislative measures kung nakalinya yung presidente at yung kanyang legislative branch. Yun kung talagang normal na lawmaking lang ang gagawin or legislative agenda usapan. Pero ang pinag-uusapan kasi ngayon kung paano imamaniobra ng Malacanang ang Senado. Kasi wala nang problema sa Kongreso, hawak na hawak ngayon kahit pagbalik-balik rin ng mundo, hindi yun babaliktad kay BBM. Pero itong Senado kasi is quite different kasi syempre national elected, hindi ganun kami, so kinakailangan niyang mag-regain yung control niya dito sa Senate. Just so na yung Senate Blue Ribbon Committee ay hindi ididiin si BBM, si Martin Romualdez, 10 ng kanilang mga kaalyado. So what I'm saying is that yun ang dahilan kung bakit nagmumukhang hindi maganda yung pagkakaroon ng linya or paglinya ng Senado, ng Kongreso sa Chief Executive. Because ang nangyayari kasi, itong paglinya na to ay para sa kadahilanan, hindi sa pagpapabilis ng paggawa ng mga batas, kundi pagtatakip at sa patuloy na paglilihis ng katotohanan para hindi malaman ng taong bayan na ang talagang arkitekto at mastermind nitong flood control at ng iba pang katiwalian sa ating bansa, walang iba kundi ang Pangulo, gayon din naman ang kanyang mga kaalyado. Opo, Prof, how would you differentiate now yung dalawang teorya na nagbabanggaan, yung political survival o yung isa naman gawin mo ang tama? Paano yan, Prof? Well, I think everything right now is hanging on the balance, especially because the impeachment is looming. Alam nyo kasi kung walang impeachment na nakaumang dito kay Vice President, I highly doubt it if Escudero or even Joel Villanueva will join Gatchalian. Pero kasi may nakaumang na impeachment at maaring umaasa sila na dahil gagamitin ng gobyerno lahat ng resources niya para talaga mapa-impeach itong ikalawang Pangulo, baka naiisip nila na yung Duterte factor mawala sa equation. Pero we need to understand na kung political capital ang pag-uusapan, BBM is already entering and is already in the lame duck phase of his administration for quite some time now. Papunta na siya talaga sa paghina eventually. Pero sa dami ng pera na meron ang administrasyon na kaya niyang gamitin ito pang mudmud sa lahat ng institusyon, doon tayo nagkakaproblema. At ito yung nagiging dahilan kung bakit itong naging desisyon ni Senator Joel Villanueva, Senator Jesus Escudero, is really not more on political survival. It's more of the personal salvation ng kanilang mga sarili, basically. So medyo magulo at saka masalimuot talaga dahil umiiral talaga yung pera na ninakaw at siyang ginagamit para nga maging maliwanag kung ano ba yung linya ng mga kailangan mong suportahan para masigurado na meron ka talagang aasahan later on. Pero if we're going to see a Duterte victory in 2028, syempre asahan na natin na medyo malabo na talagang makakabalik itong mga Villanueva at saka Escudero na. Opo, Prof, huli na lang, Prof, na tanong mula po sa akin. Anong fearless forecast po ninyo doon sa impeachment? And nakuha po ulit nila ang liderato sa Senado. May conviction kaya? May 16 votes kaya? Anong tingin mo, Prof, sa mga nangyayari ngayon na kaya nilang gawin ang mga dapat gawin?
para makamit Well, ang kanilang ninanais? Well, basically, no, we need to understand, at the end of the day, talagang ang marching orders ng Malacanang sa Senado is i-impeach talaga ang ikalawang Pangulo. No? Yun naman talaga ang grand design, ika nga, no? And I think they're going to use everything they have in their power. Lahat ng pera na meron sila, no, na ninakaw din naman nila sa kaban ng bayan para talaga mawala sa landas nila si VP, because alam nila kung ano ang mangyayari sa kanila, 10 ng kanilang mga kaalyado, once naging Pangulo ang ating dalawang Pangulo ngayon, si VP Sara. Alam nila kung ano yung magiging balik, at alam ni BBM na talagang lintik lang ang walang ganti pagka nagkataon. So talagang gagamitin nila lahat. Ang tanong natin ngayon is, number one, medyo mahirap talaga yung 16, no? Marami kasi talaga yung kakailangan nila. At kung titignan natin yung kasalukuyang composition, kung hindi talaga nila mamadaliin itong, yun nga, yung pagpapasampa ng mga kaso kaliwat kanan dito sa mga kaalyado ng mga Duterte, talagang mahirapan silang makuha yung numero. So right now, I think it's still it's still hard to meet the 16, no, given the current composition and the current complexity of Senate. Pero it will depend mainly on how aggressive the government will be in filing charges, in filing cases, and in making sure na maaresto nga itong mga senators na to, no, na mayroong mga allegedly nakabinbin na kaso, no. So titignan natin later on kung ano yung magiging galaw, pero sana naman at the end of the day kung papakinggan din naman yung depensa ng ating ikalawang Pangulo, sana makita rin naman nila yung maaring kawalan ng merito ng mga kaso na naisampa at bumoto sila ng naayon doon sa mga datos, sa ebidensya, at sana magkaroon sila ng tamang pagpapasya nakaayon din naman sa kanilang prinsipyo at hindi sa dikta at kumpas nung nandoon sa Malacanang. Prof, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Maraming